apat na dekada. And what a joy those years were, with Ma'am Oni, and then later on with Mama Gordon, no? Si Mama, when Ma'am Oni is sharing here with us, naaalala ko si Mama. Kasi doon kami sa Admiral Hotel, doon sa Olongapo, ganun din kalakas si Mama. Sumasayaw sa pangunguna sa pagsamba sa Panginoon, and then shares a lot. Namamangha po ako sa mga binabahagi sa atin ni Ma'am Oni. Talagang nasa kanyang kalooban na salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos. Naaalala ko si Mama. She was so full of the fire of the Holy Spirit and the Word of God. And what a wonderful time being with this wonderful family. Lalo na si Ma'am Oni is the first in the family that I came to know. And we used to minister here. We would share the gospel to the military, to the personnel, to the full gospel businessman fellowship, kung saan kami umiikot dito. And then of course to the fellowship in Admiral Hotel. And those were wonderful, wonderful years. Ako po ay niligtas ng Diyos mula sa matinding kadiliman ng pagiging isang addict, isang lasenggo, isang siraulo, kahit edukado at reliyoso. At kung ano-anong pinasukan dahil ang tatay ko po, Hindu, Bombay, so mga piluspiya ng New Age, mind power, occultism, transcendental meditation, kaya kung ano-ano mga demonyo pumasok sa akin. At andun din po yung pagkaka-katoliko naman, dahil yung nanay ko katoliko pero madyongera, bungangera. Hanggang salamat sa Diyos, naligtas sila pareho. At doon naging mga anak ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil nung niligtas ako ng Panginoon, ako po ay nakatira na po sa squatter doon sa Pasay dahil pinalayas na po ako ng aking ama dahil sobrang sakit na sa ulo. At doon nagkaroon ng depression, nagkaroon ng TB, walang pera, walang trabaho, walang pamilya, walang kaibigan, lob-lob sa putik. Hanggang salamat na lang sa Diyos dahil sa kanyang dakilang biyaya, may mag-asawang Chino, mga Chino pa na mag-asawa na nagpahiram sa akin ng isang aklat. Ang pamagat ay Tortured for Christ. Isipin nyo, natutorture na nga ako, tapos yung aklat na pinahiram sa akin, Tortured for Christ pa. Sinulat ng isang taga-Romania noon, na nung dati ay komunista pa, si Richard Wurmbrand. At nakilala niya si Lord, at sila ay sumasamba doon, kahit inuhuli sila, inuusig sila, at kinukulong, sumasamba sila sa Panginoon. Nung nabasa ko yung aklat na yon, ginamit ng Panginoon ang aklat na yon, at dahil doon ako ay nakatanggap sa Panginoon bilang aking hari, tagapagligtas, niligtas ako ng Panginoon 1977 po. So pinalaya niya ako sa pagiging durugista, siraulo, masakitin, at markademonyo. At kung ano-anong kadiliman sa awa at biyaya ng Panginoon. Binigyan niya ako ng panibagong buhay. Pag-ibig, kanyang kapangyarihan, wastong pag-iisip. At that was only in 1977. And so, as I grew in the Lord, salamat sa Diyos, pati ang aking pamilya, nakakilala sa Panginoon, ang tatay kong Hindu, became a believer, nanay ko, became a Christian believer, ang mga kapatid ko, pati yung aking panganay na kapatid, na executive at scholar na umuusig sa akin, tinatawanan ako, nakilala si Lord, naging pastor, nakilala din ni Mama Gordon, ni Mama Oni, ni Ma'am Oni. At salamat sa Diyos na tayo ay kanyang linipat sa kanyang kaharian. Kaya tayo ngayon ay nananatili na sa kanyang kaharian. Amen? We are seated with Him in the heavenlies. Although we are in this world, we are not of this world anymore. We have been translated. Ang ating buong pagkatao, katawan, kaluluwa, spirito, ay nalipat na.
sa kaharian ng Diyos. Dito na po tayo nanatili. Amen? Dito na po tayo nanggagaling. Salamat sa Diyos, tayo naging mga anak ng Diyos. Amen? Purihin ng Diyos. Plakpakan natin siya because He deserves all the glory and the honor and the praise. It's so wonderful to be here with you again after many years. I think about 10 years na po ako hindi nakapunta dito. In fact, this place was still being built by Ma'am Oni when I came here last, nung nagkita kami. It's been a long, long while. In the meantime po, ako ay naging National Director ng International Christian Embassy, Jerusalem. Ito po ay embahada natin. Sino sa ating nakaalam na ang mga Kristiyano ang unang naging embahada sa Jerusalem? Noong nagkagegera-gera at ang mga extremist, mga terrorist, mga Arabo ay nagbigay ng babala sa mga bansa, nagsialisan sa Jerusalem na punta sa Tel Aviv ang mga embahada. Ngunit may isang grupo ng mga born again na mga Christians, kasama na po doon si Brother Johann Luckhoff, ang kakilala ni Mama, na naging unang presidente nitong embahada. Nag-isip sila, sabi nila, itayo natin ang embahada ng mga Kristiyano sa Jerusalem. So ang kauna-unang embahada na tayo sa Jerusalem is a Christian embassy. Amen. Ayaw pong mga tunay na Kristiyano, mga born again, meron po tayong embahada sa Jerusalem na nagpapakilala ng kaharian ng Diyos, hallelujah, doon mismo sa Jerusalem. Kaya purihin ng Panginoon, 1980 po nangyari yun. Mula nung 1980, lumago po ito, ngayon, 91 countries na po na merong mga opisina ng International Christian Embassy Jerusalem mula sa Jerusalem. Pinalago ng Panginoon na meron na po tayong mga opisina, 91 countries including the Philippines. Amen. Kaya purihin ng Panginoon na kasama po tayo doon. At ako po ngayon ang inatasan na maging national utusan. National Director na tawag doon, National Director, pero National Utusan po tayo ng Panginoon sa pagbahagi nitong katotohanan ito upang tayo po sa pagkakaalam nito ay matuwa tayo na tayo ay maging mga ambassadors. Amen? The ambassadors of Jesus Christ to make the church know that if we bless Israel, God will bless us. Because we are the spiritual Israel. But there is the natural Israel. We are the spiritual Jews, but there are the national Jews. At ang sabi sa Bible, pagkaka-born again natin, tayo ay nagiging isang tao. Pag na-born again ang Hudyo, na-born again ang Hintil, tayo ay nabubuo bilang isang tao ng Diyos. Amen. Yan po ang misteryo na sinasabi ng Panginoon na kanyang tutuparin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon po, ang gusto kong ibahagi sa atin lahat, ano ang kahalagaan ng bansang Israel sa buong mundo at para sa ating mga Kristiyano. The importance of Israel to the whole world and to us as Christians. Kasi alam niyo po ngayon, ang umiiral po ay ang anti-Jewish spirit. Ang tawag dyan, anti-Semitism sa buong mundo. Pag ikaw ay Hudyo, aatakihin ka, uusigin ka, mumurahin ka, sasaktan ka, papatayin ka pa. Bakit? Ay, Hudyo ka lang. At ang namumuno po dyan ay walang iba kundi si Satanas. Dahil galit si Satanas sa Israel, galit si Satanas sa mga Hudyo, tulad ng pagkakagalit niya sa mga tunay na Kristiyano. Amen? Dahil ang ating tagapagligtas at Panginoon ay nanggaling sa Israel, Hudyo. Amen? Kaya ito po ay bahagi ng aking ipapaliwanag upang tayo po, kasi malungkot po, dahil maraming mga Kristiyano kasama po sa umuusig.
sa mga Hudyo. At pinapanigan mga Hamas, mga terorista, mga mamamatay Hudyo, doon pa pumapanig. At sumasama-sama pa doon sa pagmamarcha-marcha. Nakakalungkot. At yan po ang nais natin ipaliwanag. Yan po ang ginagawa natin sa buong bansa ngayon. Umiikot po tayo kung saan si Lord nagbubukas ng pinto at ngayon alam ko nagbukas ng pinto si Lord dito kasi hindi naman na plano ito. Nag-usap lang kami ni Ma'am Oni, sabi niya punta ka rito, may gathering kami rito at napunta kami. Ito na ngayon, lovers of Israel kayo. Hindi namin alam ito na may blowing in the shofar, hallelujah, ang mga pangalan ng Panginoon sa Hebreo, at dito ang flag ng Israel at yung mga binabahagi ni Ma'am Oni kanina. It's amazing. Talagang nagkatugma dahil sa banal na Espiritu. Amen? Kaya tayo pinadala ng Panginoon dito para sa kanyang layunin. Amen. Kaya salamat po sa inyo dahil sa oras na ito, malapit na po tayo mananghalian sana, pero ito ay prayer and fasting. Amen. At pag ganun po, matutuwa ang Panginoon sa atin. Dahil ang kakainin po natin ay ang salita ng Diyos na nakakabuhay. Amen? Kaya huwag tayong mag-isip ng mga manok dyan o mga kaldereta o ano kasi yan ay maaring maging distraction ng kalaban sa atin. Ano? At ang ating naisin, inumin ang tubig ng Panginoon. Amen? Ang naisin natin, kainin ang salita ng Diyos na nakakabuhay ng lubos. Amen? Kaya manalangin muna po tayo, ialay natin itong mga sandaling ito sa Kanya. We thank you so much, our Heavenly Father. We praise you. Glory to you. Hallelujah. You deserve all the glory and the honor and the praise, our Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for dwelling in us so that we can live and be more and more like Jesus. So we ask your blessing upon this time. We were attending the Feast of Tabernacles at noong Oktubre 6 natapos. Nung gumising kami ng Oktubre 7, giyera na, nagpaulan na ng rocket ang mga Hamas. Mahigit 1,000 patungo sa Israel at lumusob sila at pinatay nila ang mahigit mga 1,000 mga sibilyan, kasama na rin mga sundalo, at kasama na rin ang 4 na Pilipino doon na nasawi din. Ano? So, naranasan namin ni Sister Rose ang papasok labas sa bomb shelter. Pabalik-balik kami, no? Yung tension, kasi pag sumirena, kailangan pasok ka ng bomb shelter. Mga 15 minuto kayo doon. Maya-maya, paglabas, sirena na naman ulit. Pasok na naman, labas, pasok. Hanggang sa nung umalis kami sa hotel, doon na kami tumira sa hotel na ang kwarto ay bomb shelter na. Para hindi na kami labas-pasok pa. Tapos yung mga flight namin, nakansila na. Ano? Dahil ayaw na lumipad ng mga eroplano, ayaw na pumunta doon. Salamat sa Diyos, mayroong eroplano ang Fiji Airways dahil may mga kasama doon, mga sumali din sa Feast of Tabernacles, mga pilgrims, na sinundo nila, walang commercial flight ang Fiji Airways, pero sinundo nila kasi 210 pilgrims, may bakanting mga upuan at nakabook kami, nakasama kami doon. May mag-asawang taga-Canada, may taga-India, may taga-Samoa, may taga-Australia. So sumakay kami doon. Doon lang ako nakasakay ng eroplano na lahat ang pasahero born again. Pati ang mga flight stewardess, born again. Pati mga piloto, born again. Ang salubong sa amin ng mga piloto, panalangin at pasalamat sa Panginoong Kristo. Kalain mo, isang buong eroplano, lahat kami born again. Sumasamba kami, umaawit kami ng mga awit ng papuri habang lumilipad kami. Kaso lang, kami po ay napunta tuloy ng Fiji. Kasi hindi sila nagbaba ng pasahero sa Hong Kong, bawal. Kasi hindi commercial flight, pilgrimage flight, repatriation flight. So nakasama tuloy kami sa Fiji. Pagdating namin sa Fiji, alas 4 ng umaga, sinalubong kami ng Prime Minister
at na mga cabinet, mga matataas na opisyal, mga Christians, ang Prime Minister, Christian. Hallelujah. Kaya pinalangin kami. They prayed for us, they thanked the Lord for us, praise God. May press conference, maraming mga tao sa airport, may mga cultural dancing sila. What an amazing, amazing experience that was. So, naranasan po namin yun. At however, nung Pebrero, bumalik na naman po ako sa Israel. Pinabalik po ako doon, mga huling araw ng Pebrero o mga unang araw ng Marso, dahil pinuntahan namin, we were about 70 people from 18 nations. Pinuntahan namin yung linusob na mga lugar doon sa southern border malapit sa Gaza. Nabisita po namin yon nung una kaming nandoon, 2 araw. At pagkatapos noon, lumusob ang mga terorista. Isipin nyo, kung na-tsempuhan na nandun din kami. Kasi 2 days before that, nandun kami dumalo. Ang ganda-ganda ng mga komunidad, yung mga kibbutz. Pagbalik namin, wasak, sira, durog, sunog na. At ang mga pamilyang nandoon ay mga pinatay, mga rinape, mga babaihan, ang mga sanggol, linagay sa oven, sinunog, pinugutan ng ulo, karumal-dumal na mga ginawa at nakapaskil ang mga larawan nila doon sa bahay nila, yung iba na hinostage din. It's so heartbreaking. Nadidinig namin ng mga putok ng bomba, nakikita namin ng mga usok. Tapos napunta kami sa northern part, kung saan ngayon ay malubha din na nangyayari kasi nagpapaulan din ng mga rocket itong Hezbollah galing sa Lebanon. Nagpunta po kami doon. At sinalubong kami ng isang mayor at nag-dedicate po kami ng mga malaking bomb shelter. At ang isang malaking bomb shelter, sponsored ng Pilipinas. Hallelujah! At ang yours truly po ang nag-dedicate doon. At napunta din kami sa Knesset. Yun po yung kanilang parang batasang pambansa, mga parlamentaryo. At yours truly din inatasan magdasal para sa Israel, para sa mga IDF na mga kawal ng Israel, para sa mga bayan na karapat-dapat manindigan para sa bansang Israel. So tayo po ay naroon mismo sa kalagitnaan kumbaga ng mga pangyayaring ito. Kaya dito po sa bansang Pilipinas, ang ninanais natin na makaikot tayo sa mga anak ng Diyos katulad po ninyo, na maliwanagan, maibahagi natin kung bakit mahalaga ang bansang Israel sa buong mundo, pati sa ating mga Kristiyano. Nang sa ganon, tayo ay maliwanagan, tayo ay manindigan para sa Israel. Amen. Tayo manalangin, tayo ay magbigay para sa pagpapala sa Israel. Amen. At sa kalooban ng Panginoon, pumunta din doon upang maranasan din ang kahulugan at ang katotohanan ng Diyos doon sa bayan mismo ng bansang Israel. Amen. So, praise God na ako ay nakakasama sa inyo ngayon dito. Ang ating unang tanong ay, ano ang halaga ng bansang Israel sa mundo at para sa atin? Kasi mula nung unang panahon, ang mga Hudyo ay mga inalipin sa Ehipto, mga inuusig, mga pinagpapatay, mga bansa na pumapaligid sa kanila, Assyria, Babylonia, Persia, inaatake sila. Winawasak ang mga tahanan nila at pinapatay sila at sila ay binibihag. Bakit kaya? Hanggang dumating na yung modern times, yung Holocaust, yung Germany, isipin nyo na 6 million Jews pinatay dahil Hudyo lamang sila. Wala naman silang ginagawa. At hanggang ngayon, yan pa rin ang umiiral. Bakit kaya? Bakit kaya? Yan ang nangyayari sa bansang Israel. Ang malungkot po rito, doon po sa Holocaust, kasama po mga Kristiyano doon. Kasi ang paniwala ng mga Kristiyano nung panahon na yun, kaya may mga tinatawag na crusades noon, in the Middle Ages na pumupunta doon, pinagpapatay ang mga Hudyo, pinagpapatay ang mga Muslim, basta patayin lahat.
para pasukin at bihagin na naman ang bansang Israel. Ano po? So, yan po ang katotohanan na gusto natin po malaman kung bakit yan ang paniwala po ng mga Kristiyano kasi noong panahon, noong kauna-unang panahon ng pagiging mga Kristiyano, na tayo po, mga Christians, pinalitan na natin ang mga Hudyo, pinalitan na natin ang bansang Israel. Ang tawag po doon, replacement theology. Kasi nung giniba na po yung Jerusalem, winasak na po yung Israel, at pinalayas na po ang mga Hudyo mula sa bansang Israel na mga Romano, mula nung 70 AD, pinangalanan po nila ang bansang Israel ng Palestine, Palestina. Israel yan dati. Pinangalanan nila ng Palestina upang ipahiya ang mga Hudyo at ang bansang Israel. Ang pangalan burahin na. Kaya ang number 1 na kalaban ng mga Israel ay mga Palestina, no? Kaya pinangalanan po ng mga Romano Palestina. Wala naman yung Palestina noon. Israel yan. At magmula noon, siyempre ilang libong taon na lumipas, nakilala na yung lugar na Palestine. Pero Israel po yon. Amen? Ngayon, dahil sa mga pangako ng Panginoon sa Biblia, ibabalik niya yung mga anak niya, kahit na sila ay milyon-milyon ang pinatay sa kanila ng Holocaust, kasama doon ang mga Kristiyano, kaya minsan sila ay hindi maganda ang pag-iisip tungkol sa mga Christians. Ngunit, dahil sa mga born again, mga evangelical Christians po, na nagtayo ng imbahada doon, at magmula 1980, nagdidiwang po, nag-uorganisa, nag-i-sponsor ng malaking pista, pinakamalaking pista doon sa bansang Israel, ang pista ng Tolda o the Feast of Tabernacles. At libo-libo pong mga Kristiyanong dumadagsa doon sa mga 80 ka bansa sa buong mundo para magdiwang, magmarcha doon sa karsada ng Jerusalem at ideklara, God bless you Israel, we love you Israel. At dahil sa gawain ng International Christian Embassy na tayo sumusuporta, pinapanalangin natin sila, nadama nila na ito palang mga born again na mga Christians nagmamahal sa kanila. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya nagkakaroon tayo ng patutuo sa kanila ng pag-ibig. At ang pananaw nila sa atin po mga evangelical Christians ay maganda na po. Amen. So, yan po ang gusto nating mangyari upang ang pangako ng Panginoon, pag pinagpala nyo ang Israel, pagpapalain ko rin kayo. Amen. Okay. So ano ang halaga ng bansang Israel sa mga bansa at sa ating mga Kristiyano? Unang-una sa lahat po, ang Israel ay ang bansang himala na nilikha ng Diyos. Isang bansang himala na nilikha ng Diyos upang pagpalain ang mga bansa sa buong mundo. Amen? Israel is God's miracle nation to bless the nations. Alam naman natin ang istorya ng Israel nang galing po sa matandang binhi ni Abraham na 100 years old na. Patay na. Ang binhi ni Abraham, si Sarah, 90 years old, matanda, barren ang siyang pupunan. Hindi pwede magkaanak, right? Pero gumawa ng himala ang Diyos, pinangakuan sila sa kanilang katandaan, sa kanilang kawalaan ng kakayahan magkaanak. Ang sabi ng Panginoon, lilikha ako ng makahimala na bansa mula sa inyo. Upang sa ganon, pagpapalain ko kayo, makikilala kayo sa buong mundo, at kayo ay magiging pagpapala sa buong mundo, at kung sino man ang magpapapala sa inyo, ay pagpapalain ko rin. At sinong susumpa sa inyo, susumpain ko rin. Kaya yun ang blessed covenant na ginawa ng Diyos para sa bansang Israel. Mula sa
patay na matandang binhi ni Abraham at mula sa kawalaan ng kakayahan na sinangkupunan ni Sarah sa kanilang katandaan, naghimala ang Diyos. Ang sinabi ng Panginoon po sa Genesis 12, versikulo 1, the Lord said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, umalis ka na diyan sa inyong tinitirahan, and go to the land I will show you. Ngayon akong bagong bansang ipapakita kung saan ka dadalhin. Then verse 2, I will make you a great nation. Ang Diyos ang lilika sa inyo manggagaling ang isang dakilang bansa. And I will bless you. I will make your name great. Gagawa ko ng dakilang pangalan sa bansang ito. And you will be a blessing. Amen? I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Napakalinaw po na deklarasyon ng Panginoong Diyos. And all peoples on earth will be blessed through you. All peoples, lahat ng bansa, buong mundo, pagpapalain sa pamamagitan mo. Amen? Bansang Israel, nilikha ng Diyos ng makahimala upang pagpalain ang lahat ng mga bansa sa buong mundo. Yan ang pangako ng Diyos. Ang Israel po ay punong-puno ng mga himala sa kanilang istorya mula ng nakaraan, mula ngayon, hanggang sa darating na panahon. Alam natin yung mga nangyari sa kanila nung binihag sila sa Ehipto, kung ano-anong mga himala pinakita sa pamamagitan ni Moises para sila ay makalaya, at nung hinahabol sila ng mga kawal ng Ehipto, ang ginawang himala ng Diyos, hinati niya yung Red Sea. Miraculously, nakatawid sila, Moises, hanggang sa nung nandun sila sa wilderness, nagbibigay ng tinapay ang Diyos galing sa langit, nagpapaulan ng mga pugo para makain silang karne, yung mga mapait na tubig, pinapatamis ng Panginoon para mainom nila, yung malaking bato, pinaagos ng Diyos ang tubig para makainom sila doon. Sila ay tinatakpan sila ng ulap pag mainit. Sa gabi naman, ay merong haligi ng maliwanag na apoy na nagbibigay ng liwanag sa kanila. Kung ano-anong mga himala ang ginawa ng Diyos sa istorya ng bansang Israel. Tayo ba, may ganun tayong istorya? Wala po tayong ganung istorya. Ang istorya lang natin, si maganda at si malakas. Na alamat lang po. And so, pag pinag-aralan natin yan, ay makahimala ang bansang Israel. Kasama lagi ang Diyos sa kanilang istorya. Kasama lagi ang kapangyarihan at makahimalang Diyos sa kanilang istorya. Bakit ba ganoon? Dahil sabi ng Diyos, ako ang lilika sa inyo ng makahimala. Amen. At kayo ay gagamitin ko, pagpapalain ko upang maging pagpapala sa buong mundo. Maliit lang po ang bansang Israel. Pag ikumpara natin po ang populasyon ngayon ng bansang Israel, 0.2% lang po sila. 0.2% sa buong populasyon sa buong mundo. Ngunit, alam nyo ba itong Nobel Prize? Itong mga binibigay na mga awards na sa mga bantog ng mga inventor, mga scientist, mga physicist na kinikilala sa buong mundo, Nobel Prize. 22% po ng tagapagtanggap ng mga Nobel Prize, Hudyo. Lakpakan natin ang Panginoon. Iisipin niyo po yan, 0.2% lang po ng populasyon ng buong mundo. Pero 22% po ang nakakatanggap ng Nobel Prize galing sa mga Hudyo. Ang sabi ng Panginoon sa Exodo 34, versikulo 10. Kung nandyan po mga Biblia nyo, mamarkahan nyo o masulat nyo po ang Bible verse. Ang sabi po sa Exodo 34, versikulo 10. The Lord replied, listen,
I am making a covenant with you. Meron akong pangako para sa inyo. In fact, ang sabi ng Panginoon, itong pangako ko para sa inyo ay pangwalang hangganan ito. Amen? Para sa iyo, Abraham, para sa mga magiging mga descendants mo, forever and ever ang pangako kong ito. Amen. At sabi niya po sa Exodo 34, versikulo 10, the Lord replied, "Listen, I am making a covenant with you in the presence of all your people. I will perform miracles that have never been performed anywhere in all the earth or in any nation." Isipin niyo yan. "And all the people around you will see the power of the Lord. The awesome power I will display for you." Kakaiba ang bansang Israel. Kaya ang bansang Israel ay nilikha ng Diyos ng makahimala upang pagpalain ang buong mundo, ang mga bansa sa buong mundo. Alam niyo po ba na yung Waze, alam niyo po yung Waze, tama? Yung nagbibigay direksyon sa atin pag may pupuntahan tayo, imbento po yan ng Israel. Yung USB na ginagamit po natin, imbento po yan ng Israel. Yung Viber, yung mga panibagong mga invento sa scientific realm, medical realm, agricultural technology. Alam nyo yung cellphone kung saan inimbento? Sa Israel. Yung mga components ng cellphone, kung walang Israel, hindi po aandar. Wala po tayo mga cellphone. Yung Microsoft, alam nyo kung saan dinevelop? Sa Israel. Maraming invention na ginawa sa Israel para pagpalain ang buong mundo. Ngunit, ang mahalaga sa lahat, hindi lang po itong mga, by the way, yan ang mga blessing, no? Yung mga agricultural technology, yung mga scientific technology, medical technology, yung mga cellular technology na ating ginagamit ngayon pagpapala, no, sa buong mundo. Ano po ang pagpapala ng Hamas po sa buong mundo? Ano po ang pagpapala ng Palestina sa buong mundo? Ang nabigay lang po, terorismo. Bakit papanigan yun? Bakit yun pang itataguyod at ipagmamalaki? Anong pagpapala ang dinulot po sa mundo noon? Kundi karahasan, kamatayan, kasiraan, at kawalaan. Okay? So, Israel is God's miracle nation to bless the nations. Purihin natin ang Panginoon. That's number one. Why is Israel important to the nations and to us as Christians? Pangalawang dahilan, Israel is God's nation of revelation to all the nations. Ang bansa kung saan magpapakilala ang Diyos na tunay magpapahayag ay ang bansang Israel para sa buong mundo. Israel is God's nation of revelation to all the nations. Alam niyo po, ang mga ba't ibang bansa, may kanya-kanya mga Diyos-Diyusan. China, may dragon, Sa India, 300 million na mga Diyos-Diyusan. May kalahating lipante, kalahating tao, yung baka, Diyos, yung mga unggoy, pati tayo, tao, Diyos, kahit ano na lang, Diyos, may mga Diyos-Diyusan. Sa Rome, kanya-kanya, sa Greece, kanya-kanya sila Mars, sila Jupiter, sila Venus, kung sino-sino, ang Diyos. Sa Pilipinas, meron tayong mga anito, mga espiritu ng ilog, espiritu ng puno, kung ano mga Diyos natin. Ano ba po? Kaya ang humahawak sa ibang bansa,
ang tawag po mga principalities. Mga demonyo na matindi ang power na nagdudulot ng kadiliman, kasiraan, kalituhan, kaguluhan, corruption, kamatayan. Kaya linika ng Diyos ang Israel upang ipahayag sa Israel at sa mga bansa sa buong mundo kung sino ang tunay na Diyos. Amen? Kaya ang sabi po ng Panginoon sa Ezekiel 39, versikulo 7, Ezekiel 39, versikulo 7, My holy name I will make known in the midst of my people Israel. Papakilala ko ang aking banal na pangalan sa mga taga-Israel. To the whole of mankind. Pati na rin sa buong sangkatauhan. Ipapakilala ko kung sino ako. Ang sabi po sa Isaiah 43, versikulo 15, Isaiah 43, versikulo 15, I am the Lord your Holy One, Israel's Creator, your King. I will make myself known to all of Israel and to all the nations. So, nilikha ng Diyos ang bansang Israel upang sa pamamagitan ng bansang Israel, ipapakilala niya ang tunay na Diyos, kung sino siya, at ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng buong mundo, ng lahat ng mga bansa sa buong mundo. Amen? So, Israel is the nation of God's revelation. Ipapahayag niya kung sino ang tunay na Diyos ng buong mundo ay ang Diyos ng bansang Israel. Amen. Kaya sa Lucas 24, 44 hanggang 45, Luke 24, 44 to 45, ang sabi po, Then he said to them, These are the words I speak to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. And he opened their understanding that they might comprehend the Scriptures. So, ang Panginoon nagpakilala kung sino ang tunay na Diyos, nagpapahayag kung ano ang tunay na mga katotohanan para sa bansang Israel at para sa buong mundo, at ang bansang Israel ang pinagmumulan kung saan pinaalam ng Diyos, pinapahayag ng Diyos ang kanyang plano ng kaligtasan at ng katubusan para sa mga Hudyo at para sa buong sangkatauhan mula sa kasalanan, kadiliman, kasiraan, kamatayan at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. So Israel is God's nation of revelation to all mankind of the true God. Kung hindi po sa pamamagitan ng bansang Israel, hanggang ngayon po kung sino-sino at kung ano-ano ang sasambahin po natin. Dahil ang mga bansa ng mundo, hawak ng mga principalities, yan po ang mga matitinding, mga masasamang espiritu galing kay Satanas na nagdudulot ng kalituhan, kadiliman, kasiraan, kamatayan at kasumpaan na sinasamba-samba naman. Kaya dahil sa bansang Israel, pinahayag, pinapaalam ng Diyos kung sino ang tunay na Diyos. Kung ano ang kanyang tunay na mga katotohanan. At kung ano ang kanyang kaligtasan. Amen? So, revealing to the whole world, the true God of Israel is the God of the world, of the nations. Revealing His truth to the nations. Revealing His plan of salvation, not only for Israel, but for all the nations. Amen? Pangatlong dahilan kung bakit mahalaga ang Israel para sa buong mundo, para sa ating mga Kristiyano. Ang Israel ay ang bansa ng kaligtasan ng Diyos. Israel is the nation of God's
salvation for all of mankind. Sabi ni Jesus sa Juan 4, versikulo 22, Juan 4, versikulo 22, for salvation is from the Jews. Ang kaligtasan po hindi nanggagaling sa Pilipinas, hindi nanggagaling sa India, hindi nanggagaling sa Amerika. Salvation is from the Jews. Psalm 67, awit 67, versikulo 2 at 3, that your ways may be known on earth, your salvation among all the nations. Kaya ang bansang Israel nilikha upang makamtan ang kaligtasan ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Tinanggap niyo na ba si Jesus bilang inyong Panginoon tagapagligtas? Amen? Palakpakan natin siya. At alam naman natin na si Jesus ay Hudyo. Amen? So ang ating tagapagligtas, hindi po Pilipino, hindi Amerikano, hindi Chino, Hudyo po siya. At kinikilala siyang Hudyo kahit sa kalangitan. Sabi po sa Pahayag 5, versikulo 5, Revelation 5 verse 5, see, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. Kilala siya na Leon ng Huda. Kilala siya na ang ugat ay galing kay David. So kahit sa langit, kilala siyang Hudyo. Hindi nagbago ang kanyang pagiging pinagmumula ng bansa. Doon tayo pupunta. Si Jesus maghahari sa buong mundo mula sa Israel. Amen? Kaya importante po, sabi ng Panginoon, I will make Israel a blessing to all the nations of the earth. Those who will bless Israel, I will bless. Amen? Those who curse Israel, I will curse. Yung salitang those who will curse, yung po ay kilil. Kilil. Ang ibig sabihin po noon yung manglalait, mangiinsulto, mang-uusig, mananakit, kasama na po yun. Kaya tayo, minsan mga tao, pinagtatawanan natin sila, linalait natin sila, may kasabihan mo tayo mga Pilipino, para kang Hudyo. Galing mo parang Hudyo. Ganun ba? Bata pa ako, nadidinig ko, sabi ko, bakit magano'n ang kanilang mga sinasabi ko? Ano ba nangyari? Yung pala, yun ang spirito ng kadiliman, ng kademonyohan, na naglalait ng susumpa at naninira ng mga Hudyo. Kaya sabi ng mga, those who kill Israel, I will arar. Ibig sabihin ng arar, I will judge. So matindi pag tayo po ay inatulan ng Diyos po. I will judge them. Matindi po. Kaya sabi niya, bless Israel and I will bless you. Alam niyo, may kwento po ako sa inyo. Kasi noong 1999, unang pagpunta namin ni Mrs. sa unang feast, 1999. 14 na taon na po kami mag-asawa noon at hindi kami magkakaanak. 49 na po ako, siya ay 42. At doktor kami ng 5 taon, gastos, wala nangyari. Sabi namin, bahala na si Lord. Nagkaedad na kami. Pagpunta namin sa Israel, we attended the Feast of Tabernacles. Siyempre, nandun kami sa lugar na nilikha ng Diyos na makahimala mula sa patay na binhi ni Abraham at sa walang kakayahang magkaanak na sinabubunan ni Sarah. At pati yung lupang disyerto, pinabubungan ng Diyos na makahimala. So nandun kami, nagdasal kami, Panginoon, tulungan niyo naman po kami. Magkaroon ng anak, pinagdasal po kami mo. Hindi na nagkaroon ng period since. Nandun kami, sabi namin, ano kaya ito? Pagbalik po namin dito, nakumpirma namin, buntis si Mrs. Alam niyo po, ako, nung sa pagkakapadoktor ko,
natuklasan na yung aking sperm count halos zero. Patay, wala. Siya naman, black fallopian tubes, barado. Ang kanyang fallopian tube, pinagdadaluyan ng, ng itlog para magkaroon ng anak. Barado. Tapos, yung kanyang uterus, retroverted. Baliktad. So, sa pagpapagamot lang nangyari. Right? Ngunit sa ating Panginoon, walang imposible. Amen? Ang sabi niya, pagpapalain ko kayo, kaya bumalik kami. Buntis siya. Ngunit, kailangan dahil sa napakadelikado ng kanyang pregnancy, 6 na buwan po siya sa kama lang. 6 na buwan, isipin mo, nasa kama ka lang, wala kang pwede. Hindi ka pwede tumayo, kung saan ka pupunta, hindi pwede, sa kama ka. At hindi ka pwede masyadong masaya, hindi ka pwede masyadong malungkot. Paano na lang yun? Parang statwa nun. Pagdudusa. Ganun pa man din, 2 beses sa dinugo. Tapos may mayoma pa siya, sabi ng doktor, delikado itong mayoma, baka masakal lang, baka maipit yung bata, mapatay. Ngayon, dinugo siya 2 beses, ang daming dugo, dinala ko sa hospital, emergency. Tapos ng pangalawang dugo na parang ang lapot na lumabas na bilog, sabi namin, Panginoon, huwag naman nawa ang anak yun. Pagtingin ng doktor, sabi ng doktor, wala na yung mayoma mo. Yung anak mo, nandyan pa. Nawala ang mayoma. So ang Panginoon, nagbibigay ng makahimalang pagpapala. Amen? Ngayon, nangyari, 6 months and 2 weeks, wala pang 7 buwan, pumutok na yung water sac niya kung ano-ano mga pagsusubok. Para bang gusto ni Satanas, patayin yung bata na ito. Pumutok, ano na naman kami, emergency. Ngayon, sinisarya na siya. Paglabas, may incubator, may maliit na creature. Wala pang 1 kilo, wala pang mga 1 foot lang. Sabi ko sa nurse, sino yan? Sabi ng nurse, si Baby Mercury. Oh. Dinala sa ICU, tapos 4 days later, sabi ng doktor, na kapatid niya, ipagdasal niyo ito kasi 50-50 na ito. Kailangan na ng blood transfusion, 4 days old. Blood transfusion na. In the meantime, umaapaw ang kanyang gatas. Ang dami niyang gatas na malusog kasi yelo ng kolostrum. So, nilalagay ko po dahil sa dami, sa 5 bote ng gatas dahil pinamimigay ko doon sa mga ibang mga sanggol na nasa ICU din na malubha din na kalagayan. So, nagdadala ako ng cooler na may 5 bote yung pagdating ko sa nursing station para ipamigay, sabi ng nurse, ay salamat, nandito na ang milkman, si Mr. Mercury. May dala-dalang gatas para sa mga bata. So, masaya sila. So, pinamimigay namin yun. Pinagdadasal namin, pinangalanan namin Zachary Israel. And sabi ng Panginoon sa amin sa Awit 121, Awit 121, I lift my eyes up to the hills. Where does my help come from? My help comes from you, maker of heaven. Amen. He who watches over Israel. Ako nagbabantay ng Israel. Hindi ako mapapagod. Hindi ako antukin. I will neither slumber nor sleep. Kami pagod na kami. Nakababantay. Sabi niya, hindi ako mapapagod. Hindi ako antukin. Babantayan ko yan si Zachary Israel. Yan din po pangako niya sa bansang Israel. Amen? So nagdadasal po ako sa mga bata doon. Sa amin, unang-una kay Israel, inudyok ako ng Panginoon na ipagdasal yung ibang baby. Kasi, ano din sila malubha din yung kalagayan nila no? So, inunta ko yung isang baby, tapos pinagdasal ko, Panginoon, bless mo naman, pagalingin mo naman yung baby nito kasi nasa ICU. Nung tinignan ko yung pangalan, ang pangalan ko, Evangelista. Si Evangelista, critical, nasa ICU. So pinagdasal ko, Panginoon, lakasin mo naman, tulungan mo naman, buhayin mo naman si Evangelista. Naghihinalo sa ICU. Tapos, pinunta ko yung isang baby naman, pinagdasal ko, Panginoon, naghihinalo ito. Tulungan mo. Pagtingin ko ng pangalan, Apostol. Hindi ako nabibiro.
Sabi ko ba, si Evangelista, si Apostol, naghihinalo sa ICU. Lord, palakasin naman si Apostol. Apostol, naghihinalo sa ICU. Pagpunta ko sa kabilang baby, maniwala man kayo, hindi ako nagbibiro. Pastor ang pangalan. So si Israel, Zakari, propeta, si Apostol, si Evangelista, si Pastor, maghihinalo sa ICU. So, Panginoon, naghihinalo si Pastor, tulungan mo naman. Ang kabilang baby, pinagdasal ko si David. Naghihinalo si David. Sabi ko, ano ba ito? Tapos may isang baby doon na kulubot-kulubot na talagang parang hindi na kaya. Sabi ko, nurse, sino ito? Sabi ng nurse, yan po ay si Kayanan. Hindi na makayanan. So pinagdasal ko si Kayanan. Pagbalik ko ng isang linggo lumipas, wala na si Kayanan. Tinanong ko sa nurse, ano nangyari kay Kayanan? Sabi ng nurse, gumaling si Kayanan. Nakayanan! Puri na ang Panginoon. Sabi ko din sa Panginoon, ano bang mensahe mo dito? Bakit lahat yan nakailera? Propeta, apostol, evangelista, pastor, David, nasa ICU, naghihinalo. Alam niyo, binigyan ako ni Lord ng mensahe. Sabi ng Panginoon, sabihin mo sa body of Christ, pagdasal itong fivefold ministries na ito dahil marami nasa ICU na. Nasa financial ICU. Mga financial nila na ICU na. Ang mga katawan nila nagkakasakit-sakit na ICU na. Physical. Ang iba, emosyonal. ICU, nasasaktan ang mga emosyon. Siguro sa kakaakal, sa kakabatikos. Ang iba nasa relationship na ICU. Mga relasyon sa church, sa pamilya na ICU na. Ang lulungkot na, nadidepress na. Ang iba bumibigay na. Kaya sabi, sa halip na itong mga tao, laging demand ng demand. Kailangan bisitahin, kailangan bigyan mo kami, kailangan puntahan mo kami. Bakit hindi ka kumakawa nito? Bakit ang mga messages mo? Bakit? Tapos binabatikos, sinadjudge, sinikriticize. May nagbibigay ba ng gatas sa kanila? May dumadala ba? May nagmamahal ba? May nag-aaruga ba sa kanila? Marami pala po mga pastor, mga ministro, mga apostol, nasa ICU na. Kayo po, nasa ICU na po ba kayo? Parang hindi pa naman, Hindi pa naman kayo. Pero hindi ba totoo yan? Kaya kailangan po, sabi ng Panginoon, udyok niya, sabihin mo sa body of Christ, ipagdasal, i-encourage, bigyan ng gatas, tulungan itong mga ministries nito. Amen? Kaya gawin po natin yan sa mga pastor natin, mga apostol, mga evangelista, dahil sila kailangan din maipagdasal at matulungan. At tapos bumalik ako sa Israel, by the way, after 1 month and a half, lumabas si Israel, galing sa ICU, ang taba. Ngayon, 24 years old na po siya, mas malaki pa sa akin, mas matangkad pa sa akin. Ginagawin. Tapos, may ilang taon lumipas, si Sister Rose andun sa ospital, sa elevator, may alay na kabarabit sa kanya, Ma'am, hindi mo ako maaalala, pero ako po ang nanay ni Evangelista na pinagdasal niyo. Ito na po si Evangelista. Malaki na. Amen. So, at that time, na pinanganak si Zachary Israel, 50 years old na po, 49 years old na po ako, 42 siya. Bumalik ako ng year 2000 sa Israel, nag-attend na naman ng Feast of Tabernacles, nag-share ako sa mga international workers kasi naging co-chaplain ako.